Mga idol, nandito tayo sa isang subdivision dito sa May Parañaque, mga kaibigan. Pag-usapan lang natin itong long hair na papansin na ito na si Kiko Matos TV, mga kaibigan. Kung saan, lingin po sa kaalaman ninyo, mga kaibigan, ginagamit po nitong mokong na to ang pangalan ni Rendon Labrador para yung pangarap niya na 1 million followers ay maganap po. Diba? Siyempre alam naman natin na bawat sabihin ni Rendon Labrador, some of you guys will agree with him, some of you will attack him and will dislike him for what he is saying on social media. Kasi ang dami pong mga bukas ang isip na sumasang-ayon sa kanya. No? Tama din naman sinasabi niya, hindi nyo lang gusto yung pagkaprangka ng sinasabi ni Rendon. Ngayon, paano ngayon ginagamit nitong si Mr. Longhair Kiko Matos si Rendon? Siyempre, ngayon laman lahat ng mainstream media itong si Rendon Labrador. Itong si Kiko Matos nangangarap na ma-reach niya yung 1 million. Ayan. So, ginanap niya yung opportunity dahil dito sa issue ng na natanggalan ng Facebook page si Rendon Labrador. Sinakyan niya ngayon. Sinakyan niya ngayon, mga kaibigan. Kasi alam niya, marami makikisimpatya sa kanya . Pero kung tutusin, ikaw, Kiko Matos, mas masahol ka pa. Mas masahol ka pa. Mas toxic ka pa kesa sa sinasabi mong toxic na si Rendon Labrador. Bitter ka lang kasi nasapok yung ulo mo. Mayupi hanggang ngayon, hindi ka nakabawi, hindi ka nakaganti. At kahit sa basketball, dinurog ka ni Rendon. Diba? Bakit? Bakit ganon? Sasabihin mo pa sa isang, napanood ko isang interview mo. Masakit talaga ika sa isang Rendon Labrador na matanggalan ng Facebook page na parang bread and butter niya. Saglit lang Kiko Matos. Ang pagkakaiba mo at pagkakaiba ni Rendon, pati ako, itong social media, okay? Katuwaan lang namin ito. Meron pa kaming mas bread and butter. Kung si Rendon Labrador, napakarami niyang negosyo dire, wala ka sa kalingkingan ni Rendon. Wala ka sa kalingkingan ni Rendon. Yun lang, real talk lang. Yung social media para sa kanya, hindi yan para kumita siya. Hindi yan yung bread and butter niya. Yung fitness army pa lang, bre. Diba? Yung episode bar pa lang, bre. Okay, tapos yung iba't iba pang partnership niya, mga branches kung saan-saan. Ang dami niyang negosyo. Ikaw, real talk again, hindi ko naman minamatay yung pagtatalent-talent mo kung saan. Project-based ka lang. Yun ang totoo. Naintindihan mo? Project-based ka lang. Kung walang taping, kung walang tawag sa agent na may shooting, may director na kukuha sa'yo o may audition ka, hindi ka makakakain. Real talk yan. Diba? Kaya todo ang papansin mo sa social media. Bakit? Kasi aminin na natin, ang bread and butter mo, social media. Okay, passion mo lang yung pag-aartista, yung pagtatalent. Kabaliktaran yan kay Rendon. Si Rendon, bread and butter negosyo, katuwaan niya lang yung social media. Ako din, taga-boxing ako. Okay? Itong social media, platform ko lang para ilabas yung mga salobin ko. Alright? So ikaw, gusto mo lang gamitin yung pangalan ni Rendon para yung pangarap mong 1M. Diba? Makamit mo na, diba? Yun ang totoo doon. Wag mo nang lokohin ang mga tao. Isa ka din eh. Toxic. Kayo nga nagpauso na. Kayo nga nagsimula ng toxicity sa social media. Remember? Diba? Alam mo, isa ka sa pioneer ng toxicity sa social media. Okay, so Silver Voice TV. Okay, swimming muna kami dito. Unwind muna. Alright? Peace.